Magandang araw. Eto na nga finally, maayos na nga rin itong ilalim ng lababo natin na matagal nyo na nga rin nire-request. Siyempre, para wala nga muna tayong masyadong gastos, for the DIY na nga ulit muna tayo. At etong mga natirang PVC ceiling panel, galing nga dun sa Kisame yung gagamitin natin. At ayan ang Tatay Rick nyo, pinaplano nga yung mga kailangan niyang gawin. At napanood nga lang pala namin to at salamat po pala sa inyo at nagkaroon nga kami ng idea. Bago nga kami magsimula, siyempre, inalis ko na nga muna lahat ng laman dito sa ilalim para makagawa nga ng maayos ang Tatay Rick nyo. Matagal-tagal nga rin bago namin to nagawa kasi alam nyo naman, busy rin talaga ang Tatay Rick nyo sa trabaho niya. Kaya naman po sa mga nagre-request ng mga DIY pa, pagpasensyahan nyo na po't hinay-hinay nga lang tayo. Minsan nga napapaisip na ako kasi kapag wala nga siyang pasok, ay mas mahaba pa nga yung oras niyan sa pagdi-DIY kaysa sa akin. Siyempre, char lang yun. Sino ba namang nanay ang ayaw ng nakakalibre sa pagpapagawa ng bahay, no? Eto kasing tatay nyo, kapag wala nga siyang pasok, ay wala talaga yung hilig na lumabas at pumunta kung saan-saan. At ang gusto nga lang niya ay ganito't gumawa ng kung ano-ano dito sa bahay. Ano na? Ayan, nagsimula na pala siyang gumawa dyan at gagamit lang pala kami dyan itong PVC molding for wiring at ilalagay niya yan dito sa taas at sa baba para mag-slide nga itong ating ilalagay na PVC ceiling panel. Naglagay nga lang pala siya dyan ng pandikit at para daw mas matibay at siguradong hindi malaglag ay naglagay na nga rin siya dyan ng ilang perasong screw. Hindi pa man nga yan natatapos sobrang na-excite na talaga ako kasi finally hindi na nga ako mahihirapan dun sa kurtina ko na sobrang haba at ang bilis nga madumihan. Mailagay nga niya itong PVC molding for wiring nga nagtry nga siyang maglagay nitong panel para makita niya kung okay na. Haba nga po pala yung nilagay ni tatay na PVC molding dyan kasi hindi nga po namin hahayaan na palaging nakasara itong sa may part ng gasol. Mag-okay na nga dito ay naglagay na nga ulit siya dito sa kabila at syempre nagbaon nga ulit siya ng ilang perasong screw para masigurado na matibay at hindi nga siya malalaglag. Mga lang siyang madali nung pinapanood namin pero nahirapan din talaga yung Tatay Rick nyo dito lalo na nga sa paglalagay ng mga PVC ceiling panel. Pero alam nyo naman, hindi naman yan basta sumusuko kaya naman kahit medyo ginabi na nga kami, tuloy pa rin nga yung gawa. Pagkatapos nga niyang maglagay nito mga PVC molding for wiring, nag-cut na nga siya nito mga PVC ceiling panel na sakto nga lang dito sa paglalagyan. Tapos naglagay na nga rin siya dyan ng konting tape para mas matibay daw. Di pa nga natatapos yan pero sobrang na-excite na rin talaga ako sa kalalabasan at alam ko mas maganda pa rin talaga yung mga modular cabinet. Pero para sa amin na wala pang ang budget, napakaganda na nga nito. After nga ng ilang oras, natapos na nga rin siya at grabe, sobrang nagulat talaga kami dito sa kinalabasan ng pagdi-DIY nga namin dito sa kusina. Mapapasabi ka na lang talaga na hindi mo na nga kailangan pang gumastos ng malaki para nga lang magpaganda ng ating mga munting tahanan at sulit na sulit talaga yung pagod at oras na nilaan dito ni tatay. Meron pa nga siyang naiisip na gawin dyan kaya naman abangan nyo na lang po ulit at sana nagustuhan nyo itong aming pagdi-DIY sa kusina at eto na nga lang po muna ulit for today's mini vlog at ayun lang, salamat!